sa Timor-Leste matapos yung kanyang pagkakaaresto? Opo, nakakausap ko naman po, lalo na yung kanyang legal team. At yun nga po, unang-una, natatawa nga ako doon sa unang pahayag ng ating NBI team na wala daw silang pakialam doon sa political asylum o anong proseso, only for them to backtrack and sinasabing gagalangin nilang proseso. Kasi alam niyo po, hindi naman pag sinabi nilang deportation, deportation na ang gagawin ng pamahalaan ng Timor-Leste sapagkat they are dealing with a sovereign state. So they have to follow the process of the government of Timor-Leste. Maaari niyo po bang ibahagi sa amin yung naging bilin kung meron man si former Congressman Teves matapos siyang maaresto? Tuloy-tuloy po ang kanyang hearing. Actually, nung Sabado po, ay kahit Sabado ay nagkaroon ng hearing, wala lang po kahapon, ngunit ngayon ay tuloy na po ang hearing niya. At doon po, after mga 15 days or so, depende sa takbo ng hearing, ay malalaman po kung anong disposition kay Congressman Teves. Sapagkat, ang klaro po dyan ay walang nilabag na batas si Congressman Teves sa Timor-Leste at ang kanyang pagkakustudiya ay dahil lamang sa request ng ating pamahalaan. Attorney, una nyo nasabi dati na yung red notice list, hindi otomatiko na arrest warrant. Pero ito po, na-aresto na yung kliyente. Ano po ang reaksyon nyo roon? Hindi, ang sinasabi ko, hindi porket pina-aresto mo ay aarestuhin. Depende pa rin sa proseso noong pamahalaan. Katulad nga nito, di ba, inigiit nila nung hat na hat sila, na deportation, kaya isasama na nila, etc. Natataranta silang pumunta roon. Hindi naman nila naisama kasi nga, request lang po yun. Yun, tama. Saka, tignan nyo dito sa, dito, sinabi ni, share ko to, yung sinabi ni De Lemos dito, na nahirapan talaga sila Amin ni De Lemos na hindi naging madali ang proseso mula sa pag-aaresto hanggang sa pagbisita kay Teves sa selda. Sa totoo niyan, yung paghuli sa kanya, kaya drone ang kinuha doon, pakiusap din na mabigyan tayo ng footage na yon. Officially ayaw nila. Kasi ayaw din nung management ng golf course na magkaroon ng incident doon. Okay. So, nakita ninyo yung intent or yung purpose na gusto talaga nilang ipahiya itong si Kong Teves. Kasi, alam mo yung gusto nila i-document yung pag-aresto. Pero, mabuti na lamang, hindi po kasi Pilipinas yung Timor-Leste, iba po yung patakaran nila doon at ginagalang pa rin nila. Hindi sila pumayag. So, hindi sila pumayag doon sa gusto nila. Yung pag-picture nga pa lang sa kanya, panakaw Nagpaalam daw sila, nahirapan daw sila, pero I believe panakaw ito So dapat hindi nila ito ginagawa. At sabi nga ni itong si De Lemos na babalik pa sila doon kaya medyo alam mo yung medyo ingat na ingat sila kasi babalik pa sila doon. Ibig sabihin, wala po sa kanila ang bola. Ang bola hindi na kay Kong Teves pero na kay Timor-Leste. So patas. Patas ang pinapakita dito ng Timor-Leste. Batay sa investigasyon ng NBI, Yung sagutin ng tuwiran yan na tinanong kung may impluwensya. Ayaw sagutin ng tuwiran. emotional sila, emotional din kami kasi may objective tayo. Dalawa lang yan Dalawa lang yan Either pwede na totoong merong impluwensya si Kong Teves, but siguro yung impluwensya na yun is in a positive way dahil baka meron siyang business or meron siyang, alam mo yun, parang kumbaga nakakatulong ka sa ekonomiya ng Timor-Leste. So parang give and take, parang ganun. So, hindi sa impluwensya per se, but I think it's more on pagbabalik tanaw kasi ikaw ay nakakatulong sa ekonomiya ng Timor-Leste. So, ang ginagawa dito ng Timor-Leste is nasa gitna, pagiging patas lang, di ba? Yung isa naman doon is parang gustong sirain
nitong si De Lemos yung Timor-Leste na gustong ipakita na, maimpluwensya itong si Teves kaya ganito, kaya hindi nila alam mo yun, dahil napahiya sila na hindi nila sama pauwi itong si Kong Teves, kaya gusto nilang alam mo yun, kasi yung sinabi niya, "Hindi ko muna sasagutin yan dahil babalik pa tayo dun," is as good as, yes, maimpluwensya. Hindi lang niyang sinabing sagot kasi, umiiwas siya. Kumbaga pero meron siyang gustong i-imply doon, eh. If you try to, get kung ano yung ibig niyang sabihin na, "Hindi ko sasagutin ng diretsa kasi babalik pa tayo dun," is as good as, yes, maimpluwensya siya. Hindi lang masabi ng diretso. So, dalawa yun, either gusto niyang sirain or i-discredit or yung Timor-Leste dahil napahiya sila or totoo nga namang merong impluwensya itong si Kong Teves in a way na because nakakatulong siya sa ekonomiya ng Timor-Leste. Ito. Yung pamahalaan natin, mga abogado pa namang ito, na alam naman nila yung constitutional presumption of innocence na meron din sa Timor-Leste. Tira ng tira, kay terorista, justice has been served. Ano justice has been served? Preliminary step lang. Patunayan nyo muna dito sa Pilipinas na may kasalanan. Wala na nga witnesses Nag-recant ng lahat. Ano sasabi nila? Kaya nga. In any case, ang sabi po ng NBI kasi importante na aresto na siya at nasa kustodiya ng mga otoridad sa Timor-Leste. Anyway, isang option po ninyo ay yung inyong muling paghingi ng political asylum. Una na kayong humingi noon, na-deny, nag-appeal kayo, na-deny din. Meron ho ba kayong bagong argument para mapagbigyan yung inyong kahilingan? Meron pong ginagawang mga hakbang yung aming mga abogado ron sa Timor-Leste. Sapagkat sa ngayon po, now that it is before the courts, ay tuloy-tuloy na po yung proseso at this will be subject to process. Okay. So, ang sabi dito ni Atty. Topacio, talagang kumbaga nasa korte ng Timor-Leste, dinidinig na itong si Kong Teves. Pero hindi doon sa kaso na ipinapataw sa kanya, kundi dinidinig siya kung siya ba ay ibibigay yung kustodiya to the Philippines. Yun yung pinakikinggan sa korte ngayon sa Timor-Leste. 'Di ba nabanggit natin ang side ng Pilipinas, ng DOJ or NBI, gusto nilang kunin yung kustodiya ni Timor-Leste. Pero sabi ng Timor-Leste ay ni Kong Teves, pero sabi ni Timor-Leste, patunayan niyo muna. Okay? Give me more evidence, sabi. Dito naman si Kong Teves, sabi niya, wag niyo akong ibigay doon kasi in danger yung buhay ko. Sabi niya, sabi naman ni Timor-Leste kay Kong Teves, okay, give us evidence, proof na in danger nga yung buhay mo. Kaya yan yung reason kung bakit nasa hearing itong si Kong Teves dyan sa may Timor-Leste. It's not about yung sinasabi nila na yung about Digamo case or whatever. It's all about yung transition or yung pagbibigay ng kustodiya ni Kong Teves doon sa Pilipinas. So aantayin natin yan dahil it will take I think about 40 days or maybe more than. Matagal-tagal pa yan. At dito ay good job ang Timor-Leste at ipinapakita ng Timor-Leste na hindi po sila bias. Kumbaga, nabanggit ni De Lemos nga sabi niya nahirapan daw sila at matagal na daw yung red notice na ibinigay ata nila sometime in Feb 27 yung yung notice doon sa Interpol. Pero wala namang nangyayari. Kaya tama din naman si Atty. Topacio nung sinabi niya na hindi naman ibig sabihin na warrant of arrest, arrest na yun. Kaya nga hindi siya inaresto Not until nung sinabi ni De Lemos nga pumunta daw sila ng Timor-Leste para i-follow up. Doon na lang ata nangyari yung pag-aresto sa kanya. But it doesn't mean na yung pag-aresto maisasama na nila kaagad sa Pilipinas, which is hindi nga nangyari. Kasi may proseso po tayo. Pero ano na yung sabi nung kabila, justice has been served, eto may uuwi na, makukorte na, pero hindi. To their dismay, to their disappointment, hindi nangyari yun. Miyerkules pa dumating sa Timor-Leste ang NBI at nakipagpulong kay Pangulong Jose Ramos Horta. Pinaliwanag nila ang nilabas na red notice ng Interpol laban kay Teves at ang pagkakakansela ng korte sa kanyang pasaporte. Sinabi po namin kung ano ang naging
Kita nyo pinaliwanag pa nila. Sinabi pa nila na kinansela ang pasaporte. Malamang sa malamang sinabi nila na terorista itong si Teves sa Pilipinas at merong pinatay sa Pilipinas. Pero ang tanong, bakit hindi nila naiuwi? Nakausap pa nila face-to-face yung presidente ng Timor-Leste. That only means na itong si Timor-Leste president ay patas. Hindi niya pinakinggan kaagad yung sinabi nitong si De Lemos. Kaya nga, kita nyo, umuwi silang luhaan. At ako, uulitin ko, malamang sa malamang, positive na itong at this point in time, hindi na madi-decline or mare-reject yung kanyang application dyan sa asylum na yan. Kasi meron ng reason nakita nyo pinag-aagawan Meron ng controversial usapin dito sa kay Kong Teves, may dahilan na upang ito ay aprubahan sa finally. So yun lamang ayan at abangan natin yung mga susunod dito. But I guess sabi ko nga nakita na natin dito ang positibong result or more positive aspect when it comes to the true justice na sinasabi nila.